Maraming salamat po, Pastor, sa pagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Gumawa po ako ng testimony about sa experience at natutunan ko doon sa camp. Marami akong na-experience doon sa camp na bihira o hindi ko masyadong nagagawa dito. Katulad na ng pakikipagsalamuha sa iba. Kung tutuusin, isa akong mahihain na tao, nagiging talkative lang ako kapag may kasama akong kaibigan. Nung naandun ako sa camp, wala akong kasama na ka-close o ka-churchmate sa group na na-assign sa akin. Kasi napaghiwa-hiwalay kaming lahat. Napagtanto ko na yung mga kasama kong ibang ES from other churches ay mahihain din sila, lalo na first time nila sa camp. Pero habang tumatagal yung oras, nakita ko yung sarili ko na nakikipagdaldalan at nakikipagkulitan ako sa kanila. Habang nagbabanding kami ng mga kasama ko sa cabin, na-realize ko na parang kanina lang hindi kami nag-uusap-usap. Tapos ngayon nagdadaldalan na kami na parang ka-close ko sila. Masarap sa pakiramdam na nagkaroon ulit ako ng bagong mga kaibigan at hindi lang sa cabin namin. Kahit yung hindi namin ka-group ay naging kaibigan ko na din. Habang dumadami yung nakakasalumuha ko sa camp, na-motivate ako na kaya ko pala makipag-usap o makipagsalamuha sa iba kahit wala akong kasama na ka-close na kaibigan. Maliban sa pakikipagkaibigan, may natutunan din ako sa mga activities namin, lalo na sa small group namin. Isa dito ang kwento nila David at Jonathan. Na pinamagatang church na tayo. Itong magkaibigan na ito ay kasama sa scholarship or ES program. I-share ko lang po yung natutunan ko sa kwento ng dalawang magkaibigan na to. Isang araw, niyaya ni Jonathan si David para magsimba, kaso nung oras na yon, kakagising lang ni David dahil nagpuyat siya kaka-ML at Facebook. Nagdahilan pa si David kay Jonathan na okay lang naman na mali, makakahabol pa naman tayo. Kaya lang tayo umaatid sa church dahil required yun bilang ES. Bilang ES, diba? Sinagot siya ni Jonathan. Grabe ka naman, totoo nung una. Pero alam mo, kada nakikinig ako sa mensahe, kada dalo natin, nakita ko kung gaano ako kamahal ng Diyos at lalo ko siyang nakilala. Sa kwento ng magkaibigan, makikita natin na si David ay pupunta lang sa church para magkaroon ng attendance at dahil required yun bilang ES. Samantala si Jonathan ay pumupunta sa church dahil hindi sa required yun as ES. Pumupunta si Jonathan doon sa simbahan para makinig ng mensahe ng Diyos. Nakakalungkot pong isipin na gano'n yung magiging dahilan ni David sa pagpunta niya sa church. Natutunan ko na hindi po natin dapat tularan si David dahil pinapakita niya na pumupunta siya doon para sa attendance at para may mai-report sa kanya ang coordinator niya kasi kapag may report, may allowance. Sa mga ES student po, sana may matutunan tayo. Dapat maging kagaya natin si Jonathan dahil pumupunta siya sa church dahil hindi para sa 350 or binibigay na allowance sa atin. Pumupunta siya sa church dahil bukas ang puso't isipan niya na makinig ng salita ng Diyos. Ano po ba ang purpose ng ES or Educational Sponsorship? Ito po ay para makatulong sa ating mga scholar na babawasan ang gagastusin or pwede nating pandagdag pinansyal para sa pag-aaral natin. Eh ano naman purpose ng pagdalo natin sa church? Binibigyan ba tayo ng 350 para lang magsimba tayo dito? Hindi po. Kaya daw po natin kailangan pumunta sa church para sa attendance. Hindi lang yun. Para mas lalo tayo mapalapit kay Lord at para tanggapin siya sa ating puso. Hindi po natin kailangan ng 350 o binibigay na
natin para pumunta sa church. Dapat tayo ay kumusang lalapit sa Diyos para siya ay sambahin, papurihan at pasalamatan. Sa totoo, masarap talaga makinig ng salita ng Diyos, lalo na kung tatanggap